Mata pa lamang ang gising kay Lenny habang madilim ang paligid. 4:00 ng umaga at nasa kala na kaagad siya. Pinapasingawa ng mga dahon ng saging at pinabalot ang mga mainit-init na kutsinta at sapin-sapin sa maliliit na bilao. Sa isang sulok, nakaayos ang kanyang lumang bayong na binabalik-balikan ng kanyang mga suki sa palengke. Si Lenny 27 taong gulang na. Maliit, maitim, at may malalim na linya sa noo, dala ng mga taon ng pagtitiis. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, pero puno ng talino sa diskarte sa buhay. Sa murang edad, iniwanan siya ng kanilang ama at sinundan ito ng pagkamatay ng kanilang ina sa isang malubhang sakit. Mula noon, siya na ang tumayong ina't ama ng kapatid niyang si Benjo, na 11 taon ang agwat niya. Benjo, bangon na. May baon ka na sa mesa. Bulong ni Lenny habang tinatakpan ng pimpo ang noo ng natutulog niyang kapatid. Ayaw niya itong maistorbo ng gusto, sapagkat mahalaga ang mahabang tulog para sa mga estudyante. Salamat ate, bulong ni Benjo habang nakapikit pa. Tumingin si Lenny sa kanya ng may ngiti at sabay dampi ng halik sa noo nito. Sa puso niya, ang lahat ng pagod ay nagiging magaan kapag naiisip niyang makakapagtapos si Benjo ng kolehiyo. Yun ang kanyang pangarap, hindi para sa sarili, kung hindi para sa kanyang kapatid. Habang binabagtas ni Lenny ang langsangan bitbit ang kanyang bilao, bati siya ng bati sa mga tao. Sa kabila ng pawis, hindi nawawala ang kanyang ngiti. Lenny, pabili nga ako ng kutsinta. 1 balot. Sigaw ni Aling Minda. Eto na po, mainit-init pa po ito. Tugon ni Lenny sabay abot. Dapat talaga ay pinapaaral mo ang sarili mo, Lenny. Sayang ang talino mo. Komento ni Aling Minda. Ngumiti lamang si Lenny. Nako, hindi na po, Aling Minda. Sapat na po sa akin na si Benjo po ang makapagtapos ng pag-aaral. Isang simpleng tugon, ngunit sa kanyang puso, yun ang totoo. Lahat ng kinikita niya, mula sa pabarya-barya ng kutsinta hanggang sa bayad sa sapin-sapin, ay iniipon niya para sa tuition ng kanyang kapatid, pamasahe at pang-project ni Benjo. Pagbalik sa bahay, halos wala nang natirang paninda. Pagod man, agad siyang naghanda ng tanghalian para sa kapatid niya. Tapos na ang klase ni Benjo at dumating ng tanghali, may dalang mabigat na bag at tumutulo pa ang pawis niya. Kamusta ang klase mo, Benjo? Tanong ni Lenny habang iniabot ang baso ng tubig. Okay naman po ate. Medyo mahirap na yung mga lessons, pero kakayanin. Sagot ni Benjo. Basta't mag-aaral kang mabuti ha. Okay lang na hindi na ako nakatapos ng pag-aaral. Pero ang mahalaga, balang araw, ikaw ay magiging engineer. Tahimik lamang si Benjo. Hindi niya masabi sa ate niya na minsan ay nahihiya siyang sabihin sa mga kaklase kung ano ang trabaho ng kanyang kapatid, lalo na kapag tinatanong siya kung ano ang negosyo nila sa probinsya. Ngunit si Lenny, hindi alintana kung ano ang tingin ng iba. Para sa kanya, marangal ang maglako, at kung ito ang magiging daan para marating ng kanyang kapatid ang rurok ng tagumpay, handa siyang maglakad pa ng 100 kilometro. Bitbit ang kakaning may halong luha at pag-asa. Ilang taon pa ang lumipas. Nakapagtapos na nga ng senior high school itong si Benjo. At ngayon ay nasa 3 taon na siya sa kolehiyo. Malapit na niyang maabot ang kanyang pangarap na maging isang lisensyadong engineer. Sa universidad, siya ay kilala bilang matalino, responsable at laging handa. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang husay sa klase, may isang bagay siyang pilit na itinatago. Ang totoo niyang pinagmulan. Pare, sama ka sa amin mamaya sa coffee shop. Yaya ng kaklase niyang si Carl, anak ng isang mayamang negosyante. Ay sorry, pas muna ako. Meron pa kasi akong assignment na tatapusin eh. Palusot ni Benjo. Pero ang totoo ay wala siyang perang pangkape. Subalit hindi iyon ang ikinakahiya niya talaga.
Sa tuwing tinatanong kung ano ang trabaho ng kanyang mga magulang, ang sagot niya palagi ay may business ang mga ito sa food industry. Isang malabong paglalarawan sa paglalako ng kakanin ng kanyang ate Lenny. Minsan, dumalaw si Rica sa bahay nila sa probinsya. Siya ang nobya ni Benjo. Maganda, maputi, at sosyal, at higit sa lahat ay mayaman. Nagtataka ito kung bakit hindi siya pinapapasok ni Benjo sa loob ng bahay. Dito na lang ba tayo sa waiting shed? Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Tanong ni Rica habang kinukuyakoy ang buhok. Medyo magulo kasi sa loob eh. Hindi nakapag-ayos si ate. Sagot ni Benjo, sabay tawa. Pilit na itinatago ang kaba. Sa loob ng bahay, si Lenny ay nagluluto pa ng sapin-sapin. Nakasuot ng lumang duster at may putik ang paa. Narinig niya ang tinig ni Benjo pero hindi na siya lumabas pa. Parang alam na niyang ayaw siyang ipakilala ng kapatid sa nobya nito. Kinagabihan, habang kumakain ng sardinas si Lenny at Benjo, tahimik lamang ang dalawa. Hindi makatingin si Benjo ng diretso. Ano nga palang sabi ng girlfriend mo? Mabait ba siya? Tanong ni Lenny at pilit na ngumiti. Oo, mabait siya. Medyo maarte lang. Sanay kasi sa maginhawang buhay. Tugon naman ni Benjo. Hindi sumagot si Lenny. Sa halip, kumuha siya ng mas maraming kanin at itinuloy ang pagkain. Sa puso niya, unti-unti niyang nararamdaman ang paglayo ni Benjo. Hindi sa distansya, kung hindi sa pagtingin nito sa kanya. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, maagang naglako ng kakanin si Lenny. Sa palengke, palaging may bumabati sa kanya. Aba Lenny, baka naman hindi ka na namin makita kapag naging engineer na si Benjo ha? Biro ni Mang Doro. Bakit naman po? Tanong ni Lenny habang nakangiti. Kasi naman, baka iwan mo na kami at magnegosyo ka na lamang sa lungsod. Sagot ng matanda. Ngumiti muna si Lenny at pagkatapos ay nagsalita. Naku Mang Doro, malabo pong mangyari yan. Sabi na lamang ni Lenny sapagkat ayaw niyang magtampo sa kanya ang matanda. Pero habang lumalapit na ang pagtatapos ni Benjo, lalo namang lumalayo ang pagtingin nito sa kanya. At kahit gaano niya kamahal ang kapatid, ay hindi niya maiwasang masaktan sapagkat ang taong iniingatan niya ay siya mismo ang unang kinakalimutan. Mainit ang araw, ngunit mas mainit ang tuwa sa puso ni Lenny. Suot ang kanyang luma ngunit malinis na bestida. May dalang bilao ng paboritong kutsinta ni Benjo. Ang paborito nitong kakanin mula pagkabata. Nakalagay pa ito sa magandang supot at nilagyan niya pa ng ribbon. Papunta siya sa universidad kung saan gaganapin ang graduation ng kapatid. Habang nakasakay siya sa jeep, pilit niyang itinataas ang damit upang hindi mapindot ang supot ng kutsinta. Sa isip niya, ito lang ang kaya ko, pero sana matuwa si Benjo. Tagumpay niya rin ito dahil sa hirap ng sakripisyo ko. Pagdating niya sa university, hindi na siya pinapasok pa sa main hall dahil sa puno na daw. Napunta siya sa gilid ng field kung saan naroon ang ibang mga bisita. Inilabas niya ang kanyang maliit na cellphone. Pilit na kinukunan ng larawan ng kapatid mula sa malayo. Nakasuot ng toga si Benjo. Tuwid ang likod, taas noo habang umaakyat sa entablado. Sa kanyang ngiti, bakas ang tiwala sa sarili. Nakasabit ang medalya at hawak ang diploma. Patunay ng kanyang galing at tiyaga. Nagpalakpakan ng mga tao at naghiyawan ng mga ito. Ngunit sa gitna ng masayang ingay, walang narinig si Lenny kung hindi ang tibok ng kanyang puso. Puso niyang puno ng ligaya at pag-asa. Matapos ang seremonya, sinundan niya si Benjo sa gilid ng building kung saan kumukuha ng litrato ang mga estudyante kasama ang kanilang mga pamilya. Sa paglapit niya, naglalakad si Benjo kasama si Rica at ang mga kaibigan nito. Benjo! Tawag ni Lenny, sabay abot ng supot ng kutsinta. Ito para sa'yo. Congratulations ha! Napalingon si Benjo. Kita sa kanyang mga mata ang pagkagulat. At makikita rin sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan.
Ate, mahinang sabi ni Benjo. Sabay kuha ng supot at mabilis na itinago sa bag. Sinamahan kita. Gusto sana kitang makuhanan ng litrato. Pasensya ka na kung medyo hulas na ako ha. Sabi ni Lenny habang pawis na pawis. Biglang tumawa ang isa sa mga kaibigan ni Benjo. Tol, si tita ba yan? Nakakatuwa naman, may dalang kakanin. Napatingin si Rika kay Lenny mula ulo hanggang paa. Benjo, hindi mo sinabi. Taga-probinsya pala talaga kayo? Sabay irap. Namula ang mukha ni Benjo. Ate, baka pwedeng umuwi ka na muna. Mainit dito. Marami pa kaming lakad. Pulong nito. Halos hindi makatingin. Dahil doon, ay para bang binuhusan ng malamig na tubig si Lenny. Hindi niya akalaing sa araw ng tagumpay ng kanyang kapatid, siya pa ang magiging dahilan ng pagkapahiya nito. Tahimik siyang tumango at dahan-dahang tumalikod. Habang papalayo, pinisil niya ang supot ng bilao. Siguro, hindi na rin niya gustong kumain ng kutsinta. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagalit. Pero sa dibdib niya, may biglang punit. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kung hindi dahil sa pagkabigo ng puso ng isang kapatid. Sa jeep pauwi, tinanong siya ng katabing pasahero. Galing po ba kayo sa graduation? Ngumiti lamang si Lenny. Oo, nagtapos na kasi ang kapatid ko bilang isang engineer. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, unti-unting lumalalim ang lamat sa kanyang damdamin. At kahit pilit niyang iniintindi ang kahihiyan niya sa mata ng kanyang kapatid, ang tanong ay nananatili pa rin. Saan ba ako nagkulang? Makalipas ang ilang buwan matapos ang graduation, bihira nang umuwi si Benjo sa probinsya. Abala na raw siya sa paghahanap ng trabaho sa lungsod. Tuwing tinatawagan siya ni Lenny, laging sagot ng kanyang kapatid ay, Ate, busy pa ako. Next time na lang tayong mag-usap. Wala nang kwento, wala nang kamustahan, at wala na ang dating Benjo. Samantalang si Lenny, patuloy pa rin naglalako. Ngunit sa kabila ng pagod, ay nakahanap siya ng bagong oportunidad. Isang kapitbahay ang nag-alok sa kanya ng maliit na pwesto sa harap ng talipapa. Dito ay unti-unti niyang pinalago ang panindang kakanin. Nagdagdag siya ng turon, palitaw, at pati na rin bigo. Tinulungan pa siya ng ilang mga kaibigang suki. Lenny, mukhang dumadami na ata ang mga customer mo ah. Puri ni Aling Bebang isang umaga. Hindi ko rin nakalain, Aling Bebang. Basta't sipag at syaga lamang talaga. Sagot ni Lenny habang pinupunasan ng pawis. Nang makaipon, ay pinaayos ni Lenny ang maliit na kubo nila. Inimpisahan niyang paunti-unting ayusin ang kanilang bahay. Nilagyan ng bagong bubong, pinalitan ng lumang dingding ng tabla, at pinasementohan ng sahig. Samantala sa lungsod, si Benjo ay nakapasok bilang assistant engineer sa isang private construction firm. Ngunit hindi tumagal, ay madalas siyang malate at mayabang sa mga kasamahan. Lagi niyang daladala ang kanyang credentials, ngunit kulang sa pakikitungo sa tao. Marami ang naiinis sa kanya. At makalipas lamang ang isang taon, ay tuluyan siyang natanggal sa trabaho. Nag-apply siya sa ibang kumpanya, ngunit palaging tinatanggihan. Magaling ka sa papel, pero parang kulang ka pa sa leadership. Ani ng isang HR na nag-interview sa kanya. Sa kawalan ng trabaho, lumapit siya kay Rika, ngunit iniwanan na siya nito. Benjo, ayaw kong umasa sa taong hindi sigurado ang kinabukasan. Hindi ka na yung dating puno ng ambisyon. Sabi ni Rika, sabay iwan sa kanya nito. Hindi siya makapaniwala. Sa isang naglaho ang mga inaasahan niya. Parang unti-unting bumabagsak ang mga pangarap niyang itinayo sa taas ng kanyang ambisyon. Ngunit walang pundasyon ang pagpapakumbaba. Minsang nasa terminal siya ng paspauwi, nakita niya ang isang post sa social media. Isang video ni Lenny habang nagtitinda sa isang mini food stall na mayroong pangalan, Kakanin ni Lenny. Maraming comment and share. May nagsasabing, ang sarap dito, mura na, malinis pa. Napayuko si Benjo. Hindi niya alam kung matutuwa o mahihiya siya. Sa puso niya,
Alam niyang habang siya ay nakatapos at unti-unting nalulugmok, ang ating niyang minsang ikinahiya niya ay patuloy ang pag-angat sa tahimik ngunit tiyak na paraan. Pagka-uwi niya sa probinsya, napansin niyang malinis at maayos na ang bahay. Sa labas ay merong estudyante at manggagawang bumibili ng kakanin. At sa gitna ng lahat, naroon si Lenny, nakangiti at abala sa pagsiservisyo. Benjo! Tawag nito nang makita siya. Napayuko si Benjo, hindi kaagad nakasagot. Hindi niya masabi kung ano ang nararamdaman niya. Tuwa pa na makita ang kapatid o hiya sa sarili dahil sa naging asal niya. Sa panahong kailangan niya ng makakapitan, ito pa rin ang kapatid niyang dati niyang ikinahiya. Ngayon ay siya nang naging inspirasyon ng marami. Tahimik ang gabing iyon. Sa munting balkonahe ng kanilang bahay, magkadabing nakaupo sina Benjo at Lenny. Malayo ang tingin ni Benjo, habang si Lenny ay abala sa pagsasalansan ng natirang kakanin sa bayong. Ate, mahina ang tono ni Benjo. Bakit? Sagot na Lenny. Hindi siya tumingin. Abala pa rin siya sa kanyang ginagawa. Pasensya na kung hindi kita agad pinuntahan. Napahinto si Lenny. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak at tumingin sa kapatid. Hindi siya nagsalita. Alam ko nasaktan kita noon. Dugtong ni Benjo. Nakita ko sa social media yung stall mo. Ang dami mong customer. Ang dami mong narating ate. Ngumiti si Lenny. Ngunit baka sa mga mata ang pag-iingat. Hindi ako umaasang hihingi ka ng tawad, Benjo. Ang hiling ko lang noon, sana maalala mo kung sino ang tumayo para sa'yo. Napayuko si Benjo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng bawat salitang binitawan ni Lenny. Hindi ito sigaw. Hindi ito sermon. Sa itong payak na pahayag mula sa pusong minsang nilimot at sinaktan. Nakakahiya ate, bulong ni Benjo. Nakatapos ako, pero ikaw ang umasenso. Ako ang may diploma, pero ikaw ang may direksyon. Napabuntong hininga si Lenny. Hindi diploma ang sukatan ng tagumpay, Benjo. Kung hindi kung papaano mo pinapahalagahan ang mga taong nagtaguyod sa'yo. Matahimik muli si Benjo. Hangin lamang ang maririnig. Ikaw pa rin si Benjo, na itinaya ko ang lahat para sa kinabukasan. Kapatid kita, Benjo, at mahal kita. Tanggap ko kahit ano pa ang kasalanang nagawa mo noon. Tinignan ni Benjo ang kanyang ate. Ibang-iba ito. Dati payak at masunurin. Ngayon ay matatag na at marunong tumindig. Na-realize niya, hindi lang negosyo ang lumago kay Lenny, pati na rin ang dangal at respeto sa sarili. Kinabukasan, sumama si Benjo sa pagtitinda ni Lenny. Pitpit niya ang bayong, habang si Lenny naman ay abala sa pag-aayos ng stall. Marami ang nagtaka. Oh, teka Benjo, dito ka na rin pala nagtatrabaho? Biro ni Mang Doro. Hindi umiwas si Benjo. Sa halip ay ngumiti siya at tumango. Opo, sa wakas ay nakakatulong na rin po ako kay ate. Masaya ang araw na yon. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, magkasama silang umuwi. Ngunit ngayon ay wala na ang kahihiyan, wala na ang distansya. Tanging ang pag-amin at pagsisimulang muli. Sa pagtatapos ng araw, habang inililigpit niya ang mga paninda, tumingin si Benjo sa kanyang ate. Ate, salamat po ah. Salamat saan? Tanong ni Lenny habang pinupunasan ng bilao. Salamat sa lahat at sa lahat ng hindi pagsuko. Samantala, mabilis na kumalat sa baryo ang balita. Ang dating top-notcher na si Benjo, ngayon ay tumutulong na lamang sa atin niyang nagtitinda ng kakanin. Sa mata ng iba, ito'y ikinagulat. Pero sa mata ng ilan, ikinatawa nila ito. Abay sayang naman yung pinag-aralan ng batang yan. Engineer na nga, pero kakanin pa rin ang inatupag. Sabi ng isang kapitbahay na may pagkaingkit sa tinatamasang tagumpay ni Lenny. Akala ko pa naman yaman na yan. Aba, ngayon ay kasama lang sa pagtitinda. Sabat pa ng isa. Narinig ito ni Benjo. Ramdam niya ang mapanuring mata sa paligid. Sa unay nag-iinit ang kanyang batok. Napapansin kung tama bang bumalik siya. Ngunit tuwing makikita niyang masayang umingiti si Lenny,
Habang sinasabi sa mga suki ang bagong luto niyang sapin-sapin, unti-unting nabubura ang kaba sa kanyang dibdib. Benjo, Tawag ni Lenny habang inaayos ang paninda. pakisuklian si Aling Remy. Kulang ng 50. Ay oo ate, sagot niya, sabay abot ng sukli. Sa likod ng stall, may isang lalaking nakamotor ang huminto. Desente ang bihis, halatang tagalungsod. Magandang umaga po. Maaari po bang mag-franchise ng produkto nyo? Tanong ng lalaki. Nagkatinginan si Benjo at Lenny. Ha? Franchise? Tanong ni Lenny. Opo, napanood ko po kasi kayo sa Facebook. May potensyal po ang negosyo nyo. Nagpaplano po kami ng small food hubs. At isa po kayo sa napili naming lapitan. Paliwanag ng lalaki. Nagulat si Lenny. Noon lang niya naisipang may interes pala ang iba sa kanyang simpleng negosyo. Pero hindi siya kaagad nagdesisyon. Pwede po ba naming pag-usapan muna ito? Hindi po kasi kami sanay sa ganitong usapan. Sabi niya. Sige po, bibigyan ko po kayo ng proposal. Babalik po ako bukas. Sagot ng lalaki. Sabay abot ng calling card. Pagkalis ng lalaki, ay napanganga si Benjo. Ate, may nag-franchise na sa'yo. Ngumiti si Lenny. Hindi ko nga alam kung matutuwa ako o matatakot eh. Alam mo ate, kung papayag ka lang, ako lang bahala sa mga papel, business registration, at pati na rin proposal. Yan ang natutunan ko sa kolehiyo. Baka ito na ang pagkakataon ko para makabawi sa'yo. Napatingin si Lenny sa kapatid. Sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas. Sa halip naroon na ang tunay na pagpapakumbaba at pagmamalasakit sa kanyang kapatid. Kung ganoon, sige simulan natin. Pero Benjo, ito lang ang hihilingin ko ha. Ano yun ate? Huwag mo nang ikahiya kung sino ka, kung saan ka nang galing. Dahil kahit anong taas ng narating mo, kung putol ang ugat mo, madali kang matutumba. Tumango si Benjo. Mariin, hindi na mauulit ate. Mula sa araw na yon, hindi na lamang kakanin ang kanilang paninda. Unti-unti ang pagmamahalan ng magkapatid na sinubok ng kahiyan at yabang ay naging pundasyon ng isang pangarap na mas matatag, mas may laman, at mas may puso. Makalipas ang ilang buwan, nagbago na ang takbo ng buhay ni Lenny at Benjo. Mula sa maliit na pwesto sa palengke, ngayon ay meron na silang mas malaking pwesto. Nakatatak na rin ang pangalan nitong kakanin ni Lenny na may tagline sa gilid na isinulat ni Benjo. Tinikman ng masa, gawa ng puso. Nag-alok ang kumpanyang lumapit sa kanila ng franchise deal. Pinag-aralan ito ni Benjo at sinigurong legal, patas at may proteksyon para sa negosyo ng kanyang ate. Matapos ang ilang linggo ng pag-uusap at pati na rin pag-aayos ng dokumento, ay pumayag na nga si Lenny, hindi dahil sa laki ng kita, kung hindi dahil may tiwala na siyang kasama niya ang kanyang kapatid na dati ay kinakahiya siya. Benjo, ikaw na ang bahala sa mga papel ha. Basta ako, sa lutuan lang. Biro ni Lenny habang pinapaapoy ang kalan para sa bagong batch ng sapin-sapin. Dihil ate, sagot ni Benjo, sabay ngiti nito. Hindi nagtagal, lumago pa ang kanilang negosyo. Nakapagpatayo sila ng 2 branches sa Karatig Bayan at nagkaroon ng mga empleyado. Si Lenny kahit may sapat ng pera ay hindi pa rin tumigil. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtitinda. Nais niyang maranasan ng mga suki ang presensya niya mismo. Samantala sa kabilang bayan, isang araw ay dumalaw ang kanilang tiyahin mula sa Maynila. Si Tia Deling, kasama ang dating guro ni Benjo na si Ginoong Reyes. Nabalitaan raw nila ang paglago ng negosyo. Aba, nakita ko to sa Facebook ah. Akala ko pa nga ibang Lenny. Aba ikaw pala yon. Ang galing mo iha. Puri ni Ginoong Reyes. Ba't si Benjo pa lang naging katuwang mo? Tanong ni Tia Deling. May bahid ng panghihinayang sa tono. Sayang yung pagka-engineer, pero mabutit natuto rin. Napangiti si Lenny. Hindi po sayang, sa totoo lang po, doon siya natutong tumayo. Habang masaya ang usapan, dumating si Rika, ang dating nobya ni Benjo.
Wala na itong kinang. Payat, mukhang pagod at waring wala ng direksyon. Nabalitaan nito ang tagumpay ng kakanin ni Lenny at umaasang baka muling makalapit pa kay Benjo. Benjo, Pati nito, pilit ang ngiti. ang ganda na pala ng negosyo nyo. Baka naman pwede akong makisosyo. May mga kilala kasi akong investors. Ngunit hindi na si Benjo ang dati. Hindi na siya ang madaling mapaniwala at nagpapakain sa papuri. Pasensya na, Rika. Hindi namin kailangan ng investors na iniwanan kami nung wala pa kaming halaga. Napahiya si Rika sa harap ng mga tao. Sa unang pagkakataon, hindi siya prinotektahan ni Benjo. Lumakad siyang palabas ng lugar at hindi na muling bumalik pa. Sa gabing iyon, habang pinapanood nila ang unang ulat ng kanilang negosyo sa lokal na TV, hindi mapigilan ni Benjo ang mapalwa. Ate, salamat talaga. Kung hindi mo ako itinama, baka tuluyan na akong naging bulag sa sarili kong kayabangan. Hindi ako nagtama sa'yo. Pinabayaan lang kitang madapa para matuto kang bumangon. Sagot na Lenny, sabay abot ng peraso ng kutsinta. Nagtawanan silang dalawa. Sa pagitan ng tamis ng kakanin at pait ng nakaraan, natutunan nilang ang tagumpay ay hindi sinusukat sa taas ng narating, kung hindi sa lalim ng ugat ng puso. Makaraan ng 6 na buwan, hindi na lamang sa kanilang bayan kilala ang kakanin ni Lenny. Naging paborito ito ng mga mamimili sa food fair at pati na rin sa provincial trade shows. Sa bawat event ni Lenny ay palaging bitbit ang kanyang simpleng bilao, habang si Benjo naman ang nag-aayos ng presentation at marketing materials. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Si Benjo ay may sarili ng espasyo roon. Naging business development officer siya ng kanilang expanding company. Hindi niya na binalikan pa ang pagiging engineer. Ngunit sa totoo lang, mas masaya siya ngayon kasama ang kanyang kapatid na minsan niyang isinantabi. Tuwing may bagong empleyado silang tinatanggap, laging ikinikwento ni Lenny ang pinagmulan nila. Hindi para ipagyabang ang kanyang tagumpay, kung hindi para ipaalala na hindi hadlang ang kahirapan, basta't merong disiplina, tiyaga at pagkilala sa mga taong nagmahal sa atin ng walang kapalit. Isang araw, habang pauwi si Benjo mula sa meeting, nadaanan niya ang dating eskinita kung saan siya sinisigawan ng mga batang bumibili ng kakanin kay Lenny. Tumigil siya roon, lumingon at napangiti. Ngayon, alam na niya ang kahulugan ng tunay na tagumpay. Hindi ito natatapos sa diploma. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng pera o ganda ng bihis. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumalik sa pinanggalingan ng taas noo, bitbit ang pagpapakumbaba, at baon ng aral ng sakripisyo ng isang kapatid. Ang kakanin ni Lenny ay lumaganap sa buong rehiyon. Naging kilala ito hindi lamang sa lasa, kung hindi sa kwento ng pag-angat mula sa kahirapan. Si Lenny, bagamat walang tinapos na kurso, ay kinilala bilang isa sa mga natatanging babae sa negosyo doon sa kanilang probinsya. Si Benjo, sa kanyang pagsuko sa kayabangan at muling pagyakap sa kanyang ate, ay muling nakahanap ng kanyang layunin. Hindi siya bumalik sa dating trabaho. Sa halip, naging tagapagsalita siya sa mga seminar para sa kabataang nais magsimula ng negosyo mula sa wala. At sa bawat dulo ng kanyang kwento, palaging binabanggit ni Benjo ang pangalang minsan niyang ikinahiya, pero ngayon ay kanyang ipinagmamalaki. Ate Lenny, ang babaeng nagtindang may dangal at nagturo sa akin ng tunay na halaga ng tagumpay. Siya ang hinahangaan ko. Sino nga bang mag-aakala nang magkapatid na dati walang-wala ay aangat na lamang bigla sa buhay nang dahil sa pagtitiyaga at pagsusumikap?